Hello and magandang araw, magandang buhay. I-discuss ko lang saglit yung ibang parts ng PowerPoint presentation ko na hindi natin nadaanan. At kung nadaanan man natin, it is sort of a review na rin, no, para sa ating quiz. Okay. So dito meron akong, kung mapapansin nyo sa PowerPoint, meron akong mga words, English words na dapat nating isalin, no, sa Filipino, sa wikang Filipino. Ayan. Meron tayong effective, handicraft, multiplication, bone, seed radiation, soil land oxidation, chemical reduction, nimbus cloud, high tide, fog, cloud, electricity, electromagnet, electroflow, electric field. Ayan. So, kung mapapansin nyo, yung iba dyan ay hindi naman siya talagang madalas na ginagamit natin, no, sa wikang Ingles at maging sa wikang Filipino. Pero ginawa kong example yan dahil mayroong ibang term dyan, ibang salita na parehas, no? May isip natin na maaring parehas yung kanilang salin sa wikang Filipino. Pero hindi dahil pumipili tayo ng ibang salin o ibang wikang panrehiyon na madalas din ginagamit, no, na pwedeng salin pala siya ng salitang iyon sa wikang Filipino. Okay, tingnan natin. Ayan. So, ito yung mga pagpipilian natin. Ayan. Okay. So, kung hindi nyo pa natatry, pwede nyo itry ito, no? I-post nyo muna itong video lesson, then sagutan nyo, no? Diyan kayo pipili ng mga salita. Then, galing dito sa mga English na words, pipili kayo ng sagot dito, no? Pwede nyo sagutan kung hindi nyo pa ito na sasagutan. Okay. Sige, tuloy tayo. So, ito yung unang batch ng words. So, of course, yung iba madali lang din yung iba, no? Yan, meron tayong effective, mabisa, handicraft, gawang kamay, multiplication, pagpaparami, bone, buto, and seed ay liso, Visayan. Sir, bakit hindi pwedeng buto yung seed? Okay, ayan. So, pumili tayo ng salita na wikang panrehiyon na madalas din ginagamit ng mga tao. Kumbaga, marami ang population na gumagamit rin ng liso na salita bilang translation ng seed. Okay, radiation, raniag. Ayan. Soil, dalin, at lupa ay land. Okay, sir, bakit hindi pwedeng lupa ang soil? Ganun din yung explanation. No, maraming population ang gumagamit ng salitang dalin na salitang Pangasinense. Yan. Na salin ng salitang soil. Dalin. Land ay lupa. Oxidation, dagulan, Kapampangan word, and latian ang chemical reduction. Okay? Punta tayo sa next batch of words. Nimbus cloud, dagim, Tagalog Laguna. Ayan, high tide, taog. Parang ano lang sa atin, parang taob. Cloud, ulap, and fog ay ulop. Ayan. So, ang fog pala ay ulop na Batanggenyo, Batanggenyong wikang panrehiyon. Electricity, dagitab. Madalas din itong ginagamit yung dagitab na salita. Electromagnet, ayan, kung mapapansin natin, merong mga dag, no? Yung electro ay dag. Electrode, magnet, dagbalani. Electroflow, yan. Sigurado makukuha nyo to dahil merong salitang daloy. Dagdaloy and daglarangan ang electric field. So, yun yung Filipino bilang wikang pambansa. Punta tayo sa Filipino bilang wika ng bayan. Ayan. So, kung babasahin natin, ang wika at panitikan ay buhay na katibayan ng ating kultura at kasaysayan. Ipinapagunita nito na mayroon tayong mga karanasan at kabatirang natamo sa ating pagdanas ng kolonisasyon at sa ating ginawang paglaban sa paghahari ng mga dayuhan. Hindi natin tinatanggihan ang paghatak ng hinaharap kung iyon ay magdadala sa atin sa tunay na pag-unlad. So, anong ibig sabihin ng mga salita dito sa slide na ito? Okay? So, ang ibig sabihin nito ay naging buhay na natin ang wika at panitikan, no? Ang wika ng bayan dito pinapakita sa slide na ito na yung kolonisasyon na ginawa sa atin ng mga dayuhan, yung pakikipaglaban natin na bagamat
naghari yung mga dayuhan sa mga panahong iyon. Pinaglaban ng ating mga ninuno yung ating wika, talagang ginamit nila, at bagamat yun ay hindi natin matatanggi na talagang nagdala siya sa pag-unlad ng Pilipinas, yung mga wikang iyon, no? Pero yung mga karanasan at mga kabatiran na natamo ng kolonisasyon ay nagdulot din sa atin ng pag-unlad. Ayan. Okay, subalit ang identidad ng isang sambayanan ay hindi na isusuko ng gayon-gayon lamang. Ayan. Kaya dito sa last slide, meron akong highlight na laging nagpapagunita na may sariling bayan tayo, may maninang kultura, at may banal na kapakanang dapat pangalagaan at ipagtanggol kung kinakailangan, sabi ni Lombera 2003. So dito sinasabi na ang wika ay dapat nating ipagtanggol. Yan, bagamat hinihimok tayo ng globalisasyon, no, ng bagong teknolohiya, ng ang mga lingwahe na talagang maimpluwensya sa ating bayan, sa ating bansa, ay dapat pa rin nating ipagtanggol kung kinakailangan ang ating wika. Ayan. Okay. So ito yung mga iba't ibang larangan, no, ng Filipino, ng wikang Filipino. Meron tayong Araling Pilipinas, Araling Pilipino, Araling Filipino, Filipinolohiya, at Philippine Studies. So itong iba't ibang mga larangan na to, pinapakita ng Filipino ay hindi lang isang wika, no? Pwede siyang pag-aaral sa history, sa pagkatao ng mga Filipino, ng mga Pilipino, maging ng bansang Pilipinas. Ayan. So pinapakita dito na ang wikang Filipino ay hindi lang isang pag-aaral, no? Isa siyang interdisiplinaryo. Ayan. So ang Filipino bilang may iba't ibang larangan ay isang interdisiplinaryong pag-aaral. Okay. Ayan. So mahalaga ang pagpaplanong pangwika sa pag-unlad ng Filipino bilang larangan. Ayan. So mahalaga ang papel na ginagampanan ng wika, no, para sa pag-unlad ng ating ng wikang o ng Filipino. Okay, dalawang antas na pagpaplanong pangwika. We have macro at micro. Sir, ano ibig sabihin ng macro sa pagpaplanong pangwika? At ano ibig sabihin naman ng micro? Okay, bigyan ko kayo ng example. Sa macro, ang sinasakupan ng macro na pagpaplanong pangwika ay yung pangbansa. Ayan, for example, ang Kongreso ay nagpasya na tanggalin ang wikang Ingles sa bilang pangalawang opisyal. Ayan, so malaki ang sakop niya, buong Pilipinas. Ano? Ayan, idagdag ang wikang Filipino sa curriculum. Ayan. Gawing opisyal na wika ang wikang Filipino. So lahat yan ay sa makrong pagpaplanong pangwika. Ang micro naman yung nasa mas maliit na nasasakupan. For example, dito sa ating barangay. Yan, sinabi na ang salitang asi ang dapat gamitin sa paaralan ng gabawan, ng dapawan, ganyan. So, micro 'yon, no? Sabi ng barangay nyo na palaganapin at laging gamitin yung salita nyo, no, para mas lalong lumaganap. 'Yun ay microng pagpaplanong pangwika. Ibig sabihin, mas maliit yung nasasakupan niyang lugar, no, ng pagpaplano, ng paggamit ng wika. So yun yung kaibahan ng macro at micro na pagpaplanong pangwika. Okay, punta tayo sa tatlong dimensyon ng pagpaplanong pangwika. Meron tayong status ng pagpaplanong pangwika, corpus na pagpaplanong pangwika, at akwisisyong pangwika. Okay, tingnan natin yung definisyon ng tatlo, no? Status ng pagpaplanong pangwika, nagbibigay pansin sa mga tiyak na gamit mula sa wika ng pagkatuto sa mga akademikong gawain o intelektualisasyon, wikang opisyal ng pamahalaan, korte, legislatura, ehekutibo ng negosyo at iba pang panlipunang institusyon. So ang status ng pagpaplanong wika dito sinasaad yung pang-akademikong gawain or yung formal na paggamit ng wika. Yan. So halimbawa sa paaralan, formal na ginagamit ang wika sa paaralan.
sa opisyal ng pamahalaan, yan, lalo na sa korte, no? Sa paggamit ng wika sa korte, yan, sa paggawa ng batas, sa pagnenegosyo, mga institusyon, dyan yung nasasakupan ng status ng pagpaplanong pangwika. Ito yung tiyak na gamit mula sa wika. Okay? So yan yung status ng pagpaplanong pangwika. Punta tayo sa corpus. Sa corpus na pagpaplanong wika, dito nakasaad yung pagbubuo, pagbabago, pamimili ng mga forma o code yan, na ginagamit sa pagpapahayag na oral o nakasulat. Dito yung mga pagbuo ng bagong salita. Yan. Spelling. Yung mga salitang o wikang Filipino na binabaliktad, 20, etneb. Yan. Nalilikha yung mga bagong salita, erap. Yan. Ermat. 'Di ba? So lahat ng yun ay corpus na pagpaplanong pangwika. Yan, pagbubuo, pagbabago ng mga bagong salita, mga forma or code ng mga salita. Yan, lahat yun ay sa corpus na pagpaplanong pangwika. And lastly, itong sa akwisisyong pangwika, ito yung tumutukoy sa pagpapalaganap natin ng ating wika, sa ating pagmamalaki, no? Yung pagpapakilala natin ng ating wika sa iba't ibang mga lahi. Ayan. At kung meron ba itong epekto, kung nabago ba ang buhay natin, kung mas naramdaman mo ba yung pagiging makabayan sa paggamit ng wikang Filipino. Lahat ng yon ay under sa akwisisyon ng pangwika. Ayan. Okay. Sa pagtataguyod ng wikang Filipino bilang wikang hindi nakakahon sa apat na sulok ng silid ay inaasang mas mapapayabong pa. Ayan. So dapat ang paggamit ng wika natin ay hindi lang nakakahon sa apat na sulok ng silid. Ano ibig sabihin nito? Hindi dapat sa loob lang ng classroom na nagiging matatas sa wikang Filipino, or mas ginagamit natin, mas pinapayabong natin yung paggamit ng wikang Filipino sa loob ng classroom lang. So hindi dapat ganon. Hindi dapat sa apat na sulok ng silid lamang natin ginagamit, kundi lalo pa nating payabungin, no, sa labas. Yan, sa totoong buhay. Yan. Ang kolektibong identidad ay puwersang nag-uugnay sa mga Pilipino na magkaroon ng isang pananaw at aksyon sa mga isyung panlipunan na kinasasangkutan ng bawat Filipino. Sa kasong ito, ang sanlaksang issue sa wikang Filipino. Ayan. So dapat lumalawak yung ating pananaw. Binibigyan natin ng aksyon, no, ang mga isyung panlipunan na kinasasangkutan ng bawat Filipino. So bilang kabataan, sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. So dapat tayo ay talagang nagiging boses tayo ng ibang tao. No, lalo tayo na napapag-aralan natin yung mga ganito na ito pala yung wikang Filipino. No, ito pala yung iba't ibang larangan ng wikang Filipino, no, na hindi lang pala isang wika. Ayan. So dapat yung mga issue ay sa wikang Filipino ay alam natin na solusyonan. Nagiging boses tayo kasi tayo yung nagkaroon ng ideya, nagkaroon ng knowledge, no? Dapat nating payabungin at palaguin ang ating wikang Filipino. So yun lang at salamat sa pakikinig.